yung Pangulo eh. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin ngayon mga ka-GPnatics. Kahapon po, habang busy-busy ang lahat mga kababayan, ay nabalitaan po natin na itong si Ka Eric Celis, mga ka-GPnatics, ay meron na pong warrant of arrest. Okay, dahil po sa inciting to sedition na ikinaso laban sa kanya, okay? Kaya ngayon mga kababayan, masasabi natin talagang ang pagpapalit ba ng direktor ng NBI ay talagang kumbaga sang-ayon sa lahat, sang-ayon mga kababayan sa ginagawa ng administrasyon dahil napakabilis po. Simula nang maupo itong si Melvin Matibag, mga kababayan, mabilis po ang takbo ng proseso. Pagdating po dito sa mga DDS na walang kakwenta-kwenta, laging nagpapakalat ng fake news at nag-aaya po ng sedition. 'Di ba? Mga kababayan, ngayon, pagkaupo ni Matibag, napilitan ang mga ito. Ito po yung pangyayari kahapon, mga ka-GPnatics, na kung saan po ay ipinakita rin mismo sa Facebook page ni Attorney Mark Tolentino kung paano po binasahan ng Miranda rights etong si Ka Eric Celis. Gemaline Canillas. Ako po si Jeffrey Ka Eric Celis. Jeffrey Ka Eric Celis. Kami po ay naparito para ihain sa iyo ang isang warrant of arrest. At sa aming pag-aayos ng warrant of arrest, kami gagamit ng cellphone bilang alternative device. Sa pangunguna po ng aming hepe, warrant section, Police Captain Rinaldo Prampis. Sa pangunguna po ng aming Chief Sito, Police Lieutenant Colonel Edison Wano. Ako nga pala si Pemis G. Palisgon, kasama ko si Pemis Avila, PC Misdino at saka si Patulo Magkalianta. Kami ay naparito para ihain sa iyo ang warrant of arrest sa kasong inciting to sedition, RPC Article 142. Na may criminal case number RQCM-26-0197-CR na inisyo ni Presiding Judge Edita G. Mina Aguba ng RTC Branch 100 Quezon City na may piyansang 36,000 pesos. Sir Jeffrey Lose Celis, karapatan mong malaman ang iyong mga karapatan. Ikaw ay may karapatang manahimik kung magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa mga korte sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado na malaya at pusa at kung wala kang kakayahan, ang gobyerno magkakalob sa iyo na isang libo. Ito ang iyong mga karapatan, Sir Jeffrey Lose Celis. Naintindihan mo ang iyong mga karapatan? Okay, maraming salamat po. Parang mga kababayan, no? Parang binuhusan ng tubig na malamig eh. Sabi ni Eric Celis, naintindihan mo ba yung iyong mga karapatan? Parang maamong tupa. Pero kapag nagsasalita mga kababayan, kapag hindi po inaksyonan, ang tatapang, akala mo, mga untouchable. Hoy, hindi na si Digong ang nakaupo ngayon. Pero alam niyo sa totoo lang, 'di ba, na itong si Ka Eric Celis na kasama namin to. Uy, GP, NPA ka din ha. Hindi ha. Mga kababayan. Hindi. Nakasama namin to nung pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ISAP, mga ka-GPnatics. Nakasama namin 'yan. Ano pa 'yan eh. Akala ko talaga maka Marcos eh. Nung yung tipong kumakalas na yung mga Duterte, biglang nagbago eh. Tapos kami, ang ginagawa nila no, tinatawag pa kami na mag-ano raw kami sa ISAP. Wag na, bahala kayo dyan. Ikaw kasama namin. Baka mamaya, pag sumama kami sa'yo, yung utak namin, bigyan mo pa ng di ba? Baka mamaya, dumumi pa yung utak namin, maging Duterte, pa kami, DDS pa kami. Wag na, uy. Oh. At tad na sila ng kaso, mga ka-GPnatics. Sa totoo lang. Sa dami ng mga kaso, kaya lang yung mga kaso, puro kaso lang. Ngayon, pagkaupo po nitong si Attorney Melvin Matibag, nagkaroon po ng mabilis na progreso. Nakita nyo naman, sunod-sunod yung mga warrant of arrest. Etong si Jack Argota, 'di ba? Noong una mga kababayan, akala niya okay na kasi parang pinatawag lang siya, wala lang 'yon, 'di ba? Pinagtatawanan pa.
ang Pangulo natin. Ginagawang katatawanan yung kanyang fake news. Pero nung naupo si NBI Director Melvin Matibag, mga ka-GP Natics, biglang-bigla po ang nangyari, umusad lahat ng mga kaso. Oh, nagkakaso itong si Jack Argota, kinasuhan ng cyber libel. Mga ka-GP Natics, tapos ngayon, etong sila ka Eric Celis, marami pa yan, kasama itong si Jason Sa. Ang dami nila na mga, talagang lumalakad yung mga kaso laban sa kanila. Parang, syempre, alam naman natin kapag una, Best, Randy Agustin, alam naman natin sa una, mga kababayan, yung iba nagpapasikat lang. Pero, sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, ay may nakita siyang kakayahan nitong si Attorney Melvin Matibag na dati pong DDS ito mga kababayan, dati pong member ng PDP Laban. Pero mga kababayan, ayaw nga niya yung nangyayari doon sa loob mismo ng PDP Laban dahil nga sila nagkakasiraan, sila mismo ay merong mga itinatago siguro, hindi niya na kayang masikmura, mga ka-GP Natics, kaya kumalas. Sabi ni Marisa Sunukawa, isunod na agad sila Sonsa at Binag. Malamang sa malamang yan, mga ka-GP Natics. Sunod-sunod daw yan eh. Kasi nagulat tayo Ito yung matindi, mga ka-GP Natics. Hindi man lang natin nakita o napanood na ibinalita man lang sa mainstream media na meron ng warrant itong si ka Jeffrey Eric Celis, di ba? Wala tayong nabalitaan yan, pero kumikilos. Yung NBI, nung meron siyang warrant, nalaman niya na mayroong warrant, sumuko ka agad sa CIDG. Marunong din palang matakot ang mga impacto. Akala ko puro yabang. Hindi nagsasalita ang Pangulo sa mga paninira sa kanya, pero pag mag-isip sa pool mga tungaw na DDS. Baka kasali na si Cathy Binag na ipatawag sa NBI, sabi ni Ma'am Emily Basog. Mamaya pag-usapan natin yan. Diba? Uy, si Ma'am Anagari Long time no si Ma'am Anagari. Okay. Yan ang gusto ko na nangyayari ngayon kasi gusto ko na kumbaga itong mga taong ito mabigyan ng pansin. Itong mga taong ito, mga kababayan, huwag pamihasain. 'Di ba? Bigyan ng para madala, para hindi pa ulit-ulit. Kasi kapag pinagbibigyan ng pinagbibigyan at hindi po ito binibigyan ng aksyon, nakatenga lang sa NBI, nakatenga kung saan pong korte o sabihin natin kung saan mang department na hindi po kumikilos, pagtatawanan lang tayo ng mga taong ito. Pero dahil sa pagupo ni Attorney Melvin Matibag, parang nagkaroon ng direksyon, mga ka-GP Natics. Kasi parang kamay na bakal din ang style. Kumbaga, siya ay talaga nagpapatupad po ng batas. At hindi lang basta nagpapatupad dahil ito po ay mabilis. 'Di ba? Mabilis. Yung iba kasi mga ka-GP Natics puro pa presko. Wala namang nangyayari. Wala namang nahuhuli. 'Di ba? Nagtakbuhan na lahat ng kanilang mga dapat hulihin, hindi na nila mahanap, pero papreskon pa rin ang papreskon. Ito walang preskon. Wala man lang ibinalita na, tayo meron ng warrant of arrest na inilabas kay Eric Celis. Nagulat na lang tayo, nakasuhan ng tangak. Meron na palang warrant of arrest. Kita nyo na may itsura, mukhang maamong tupa. Naintindihan mo ba yung mga nakalahad dito? Apa. Diba? Yung Rosalinda Sir GP Boy pa ba yun? Di na nagkakalat sa TikTok Ang alam ko kasi Ma'am Jenny Ramos nagkasakit yan. Si yung ganun yung ngirin. Alam ko nagkasakit yan. Hindi, totoo. Ang alam ko nagkasakit yan na karma. Di ba sila yung nagpapakalat na si Pangulong Bongbong Marcos ay may sakit? Nagpapakalat, mga kababayan, na ito ay nagtutsurbahan at nagkikipag-gangbangan. Sila yan ngayon, si Rosalinda, kaya hindi nyo nakikita ko, tinitingnan ko rin parang wala na Kasi alam ko, yan, nagkasakit. Sobrang payat na.
Oh, ngayon, di ko alam kung buhay pa. Di ba? Lahat naman ata na nag-iisip laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ito yung nangyayari kung hindi nakukulong, mga kababayan, nagkakasakit. Oh. Hulihin na lahat na nagbe-fake news sa FB or para mabawasan naman yung mga fake news. Sabi ni Sir Terence. Dapat ibalik si Abalo, Sir GP. Sa ano pa, Mayo pa pwede. 'Di ba? Oh, si Real Talker. Si Rosalinda. Wala na. Nakikita nyo pa ba mga ka-GP Natics? Wala. Hindi ko na nakikita yan. Katulad ni Remulla Presscon lang. Talaga naman, oh. Bakit kasi ayaw sabihin ng totoo status ng case? Sabi ni Charlie Whiskey. Oo nga naman. Ano? Hindi ko nga alam kung bakit eh. Hindi ko alam kung bakit. Walang nagsasabi kung ano yung status ng mga kaso ng mga yan. Hindi ko alam kung natatakot ba, 'di ba, Sara Maldita? Natatakot ba sila sa mga DDS? Natatakot ba sila na mabash? Oh. Emma Ordonez, may sakit na. Oh, may sakit na 'yon. Palagay ko mga ka-GP Natics. Hindi ko alam kung anong sakit nun eh, baka AIDS. joke lang. Joke lang. Oh, grabe ang karma nun. Oo. Si Loren Badoy, totoo ba yung kumakalat sa FB may sakit din? Hindi siya yon. AI lang yon. Si Badoy din may AI lang yon, nakikita nyo. Banji Pajarillo, hi ading guwapo, good afternoon, watching from Hong Kong. Guwapo, wala namang pera. Kasuhan na lahat ng mga nagkakalat ng fake news, lalo na mga DDS na yan. Dapat si Badoy ang isunod niyan, saka si Bingot. Oh. Sir GP, kain po tayo. Lahat habang nakikinig ng live, ang recipe ko, pinakbet at inihaw na tilapia at malamig na coke. Wow, masarap yung inihaw na tilapia. Pwede ako dyan. Protein. Grabe kasi paninira nila sa administration ni PBBM. Well, sabi ko nga mga ka-GP Natics, hindi sa lahat ng pagkakataon nasa kanila po ang pagsasaya, 'di ba? Nasa atin pa rin ang huling halakhak. Sino ba naman mga kababayan ang hindi hahantong sa pagkakulong o kaya naman ay makamit ang karma kung ikaw naman ay nagbabalita ng hindi po kaaya-aya? Kung ikaw naman ay nagbabalita ng puro kasinungalingan at gawa-gawang kwento para lang sumikat, para lang pag-usapan at para lang siraan ang dignidad lalo na po ng ating Pangulo. 'Di ba? Lahat 'yan may kaakibat, mga kababayan, na consequences. Ka Eric, parang basang sisiw. Dati ang tapang po magsalita. Ngayon, iiyak. Aray ko. Kaya lang sila ay nakapag-bail na kaagad, mga ka-GP Natics, ng 36,000. O, mabilis lang. Pero at least, kahit papano, mga ka-GP Natics, kung sila man ay nakapag-bail, di ba, it doesn't mean na absuelto na po sila doon sa kanilang mga kaso. Yan ay magiging abala pa rin sila. Abala para sa kanila kasi nga, yung pagdinig na yan, ay it will take, 'di ba? A long process pa rin. Oh, kawawa naman 'to mga 'to. Kawawa naman sir, if totoo yung Rosalinda, wag sana maging ganun lagi nakatingin si God sa atin. Hindi, kung sa kanya nangyari 'yon, malamang anagari karma sa kanya 'yon kasi nga naninira sila na kesyo patay na ang Pangulo, may malubha ng sakit. Kung sila ang tinamaan, di karma nila yun. Diba, di naman natin kasalanan yun eh. Sila ang may gawa nun. Malapit na din ako makatikim ng totoong pakbet. Oy, anong klaseng pakbet yan, Jenny Ramos? Baka yung hinahanap din yan kahapon ni Jennifer Ramirez, ha? Oh. Si Banat Bay, kasama po ba dyan sa kaso? Yan ang hindi ko alam. Marla Dasilo. Hindi ko alam kung kasama dyan. Okay? So, ito naman. Mga tinaanan lang natin yan, mga ka-GP Natics. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Okay? Itong si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, ay nag-file